Mainit na pinag-uusapan sa social media ang ilang miyembro ng Nation Girl Group na BINI, partikular na sina Joanna Robles, Colette Vergara at Stacy Sevilleja. Sa katunayan nga ay top trending sa X or dating Twitter ang Colette Blooms at BINI. Kumakalat kasi sa social media ang isang video na makikitang nakaupo sa isang couch si Joanna habang nasa harapan niya sina Ethan David ng P-Pop Gat at ang dancer na si Sean Castro na tila nagkukulitan at pabirong nagbebembangan. Maririnig pa sa background ang tila boses daw ni Stacy na ang sabi habang tumatawa, ganyan ginagawa niya kay Ashley, sinasabunutan. Hirit naman ng isang babae na hindi kita sa video at kaboses daw ni Colette, oo 13 years old. Tapos ang sagot naman ni Joanna, 13 years old. Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy na Ashley sa video ngunit ang espekula ng netizen siya ang 13 years old na dating nakadate umano ni Ethan. Maraming fans naman ang sobrang nadismaya sa nabanggit na BINI members at ibinandera pa nga nila online ang kanilang hinaing matapos masaksihan na ginawang katatawanan umano ng grooming at sexual abuse. Sabi ng isang fan, alam kong hindi ako kawalan pero seryoso ako pagdating sa sexual issue lalo na if may nababanggit na minor. Hindi siya biro at hindi dapat gawin biro or katatawanan. At BINI Stacy, BINI Colette at BINI Joanna, nakakalungkot at sakit lang naman na malaman na natitake nyo ang ganyang joke. Wika pa ng isa pang ex-user, what is this behavior Joanna, Stacy, Colette, Ethan and Sean, normalizing and making a joke about grooming and sexual assault? Nakakadiri kayo, what is this behavior Joanna? Ang sabi pa ng isang netizen, we demand the immediate removal of Colette, Joanna and Stacy from BINI due to the recent scandal. If this is not done, we will not hesitate to stop supporting the group entirely. Pati ang official fandom ng BINI na Blooms ay nagpost na rin ng kanilang official statement. Ang kanilang hiling ay sana magsalita ang kanilang mga idol upang linawin ang naging kontrobersya. We respectfully urge BINI and their management to openly address this issue, demonstrate responsibility and reaffirm their commitment to empowering and uplifting women. Let's use this moment constructively, encouraging growth, awareness, and genuine reflection for all involved. Saad sa bagay ng kanilang payag. We are not stepping back, we're stepping up, committed to reflection, accountability, and growth. We strive for greater self-awareness and continuous improvement as we uphold the advocacies we've proudly championed from the start. Nilinaw rin ng fandom na hindi nila iiwan o kukondinahin ang mga sangkot ngunit para magsilbi itong paalala. It serves purely as a reminder that such action should not be swept under the rug, especially since there remains a recurring social issue affecting many if it might not directly affect you, sabi ng Bloom Philippines. Anila, as a community, let's continuously strive to improve, stay aware of this concern, and learn from them together. Trending ang naging entries ni Piolo Pascual at Dingdong Dantes sa TikTok kamakailan lang. Ginaya kasi ng dalawang aktor ang pagpapakyut ng opa na si Kim Soo-yoon Ho nang sumalang sila sa Signature Smile Challenge ng Korean Heartthrob. Si Kim Soo-yoon Ho ay nakilala sa kanyang pagganap sa Korean nobelang Hometown Cha-Cha-Cha. Umani naman ang samut-saring reaksyon sa kafanayan ang panggagaya ng dalawa kay Kim. Ito ang hirit ng mga kibitzers, bet na bet ko si Papa Dingdong, lalaking lalaki. Ang sarap agawin kay Maria ni Dong, willing akong maglock sa kwarto pagkasama siya. Kay Papa P pa rin ako literal na makalaglag panty. Iba yung halo effects sa kanya, parang kumikinang si Papa P, napakagwapo. Hala, nabuntis ako. Grabe kahit minupos na ako kaya niya akong buntisin sa tingin pa lang. Lidong walk ng Pinas. Ito talaga habang tumatanda ay mas lalong gumagwapo. Iba talaga si Papa P. It's good but sadly no one can surpass Kim Soo-yoon. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.